Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Attorney Rowena Guanzon supporters. Pahayag ito ni Senator Rapi Tulfo. Duterte ang ugat ng bulok na sistema, Rapi Tulfo. Hindi na nagpaligoy si Senator Rapi Tulfo sa pagtukoy kung sino ang dapat na managot sa malalim na krisis na kinakaharap ng bansa. Ayon sa kanya, ang paghihirap ng mga Pilipino ngayon ay hindi biglaang nangyari. Ito ay bunga ng mga kapalpakan at kapabayaan iniwan ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Tulfo, sa ilalim ng nakaraang administrasyon ay pinabayaan ang mga institusyon, pinairal ang kultura ng takot at hinayaang mabulok ang sistema ng pananagutan. Habang abala umano sa pagmumura at paangas ang dating Pangulo, na pag-iwanan ang tunay na reforma, dahilan upang lalong lumala ang korupsyon na hanggang ngayon ay pasan ng taong bayan. Ito, sabi niya, ito ang pahayag niya. Hindi natin pwedeng itanggi na ang mga butas na sistema ngayon ay galing pa sa nakaraang administrasyon. Kasalanan ng administrasyon ni Duterte kung bakit tayo naghihirap ngayon. Diin pa niya, hindi kayang burahin ng propaganda ang 6 na taong kapabayaan. Para sa senador, hindi sapat ang palusot na iniwanan ang problema. May malinaw na pinanggalingan ang krisis at kailangang banggitin ito kung seryoso ang laban kontra korupsyon. Hanggat hindi tinatamaan ang ugat, paulit-ulit lang umanong magdurusa ang taong bayan kahit na magpalit ng presidente. Okay, ayos ha. Tingnan naman natin ngayon ang reaksyon ng taong bayan. Kasi opinion lang ito ni Senator Tulfo sa kanyang sariling pananaw. Duterte ang ugat ng bulok na sistema. Marami ba ang naniniwala sa kanya? Tingnan natin. People who reacted. 501 ang nag-react, 263 ang tumatawa, 57 ang galit. So that's 300 plus. 167 lang ang nag-like. So 80% hindi naniniwala sa kanya. Anyway, ulitin ko, expected na ito sa isang Rapi Tulfo. Kasi nga, contender din siya sa 2028 national election. Kung tignan nyo sa surveys, either pumapangalawa siya o pumapangatlo. Silang dalawa ni dating Vice President Leni Robredo ang naglalaban sa pangalawa at pangatlong pwesto. Yung latest na survey, presidential survey ng WR numero, 31% si voters preference si VP Sara, samantalang itong si Tulfo at VP Leni halos tie sila, 15%. Nagka-diferensya lang sila sa point. Mas mataas ng konti si Rapi Tulfo, mas mababa itong si ano. So, talagang nagsisimula na ang
nagsisimula na ang preparasyon para sa 2028 national election. Ito naman si Risa Hontiveros, very clear. Sabi niya, kung ako ang pipiliin ng United Opposition, handa akong tumakbong presidente. Klaro na yun. Si John Vic Rimulya naman, sabi niya, alam ko kung anong gagawin ko. Yung experience ko ngayon sa DILG, hinuhubog ako na maging presidente. So, it's, nakikita ko, pinakamababa, apat na kandidato. Marcos Camp, kandidato nila si John Vic Rimulya, kakamping, si Risa Hontiveros, BP Sara, and then most likely ang tingin ko itong si Rapi Tulfo kakandidato. Kanina may napanood ako na first time kong makita official Facebook page Martin Romualdez. First time kong nakita. Tapos merong nagsasalita na matanda na pinupuri niya si Martin Romualdez, mabait daw, matulungin, ganon. Sabi ko, baka baka may plano pa rin si Martin Romualdez na magkandidato sa 2028 kahit hindi siya ang endorse ng kampo ni Marcos. Kasi sa tingin ko ang i-endorse ng Marcos administration, sino yung pinaka-loyal sa kanila na may mas katanggap-tanggap sa taong bayan. So between Romualdez and Rimulya, sa tingin ko, yung tiwala ng Pangulong Marcos Jr. sa magkapatid na Rimulya o Rimulya clan sa Cavite, nandyan. Kasi matandaan ko nung 2022 na presidential election, landslide ang unity sa Cavite. Ang Cavite ang second largest vote province in the Philippines, sumusunod sa Cebu. Kaya speaking of Cebu, hindi matanggal-tanggal ni Pangulong Marcos si Secretary Frasco sa DOT dahil nga sa naibigay nilang panalo nung nakarang eleksyon. So, good luck sa mga kumakandidato. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. So maing buntag na ako rin ni nanay. So si nanay natagaan ni siya giyero, so dili niya mapasan tungod kay senior na siya. O giatod lang ni ganina sa iyang apuhan, so diri na lang gisandig na lang. So mo ni ang among gihatag nga yero sa iyaha. So nay, maing buntag. Maing buntag sab. O so unsay imong masulti nay nga natagaan ka giyero? Sir, salamat yun kayo sa Ginoo nga iyak kang gipadala sa amo nga manab. Patinaklang gid ko siya tungod kay wala man gid kay bano ako gisaligan. O si nanay na siya na gid kayo. So pila na imong edad nay? Sa 69 na ko magsitinta na ko karon. So senior si nanay, so muna iyang balay, so gipasan lang nga ganina siyang apuhan. So atong sudlon kung unsa ang kahimtang ni nanay, nay natagaan na gid ka giyero, mapulihan na gid ang imong balay nay. Pulihan na ni siya kining daan ako gyapon ning gamiton ibutang nako di pagbawo sa gato. So si nanay mo ni ang balay ni nanay, so tuluan na gid kaayo, so luoy na gid kaayo, so tanawa. Kuana ay mga si nanay na ay mga dugay na gid kaayo si nanay nga pagkabalo niya. So siya na lang gyud ang nagapuyo diya siyang balay. So dire sa sulod ni nanay, so kung muulan gikuan na lang na siya o kuan para salod sa ulan. So mo nang kahimtan ni nanay, so isa ra si nanay nga nagpuyo sa iyang balay kay balo na siya. So nay, pila na ni katuig ang imong balay nay nga o pila na pud katuig nga nabalo ka?
gabayin tinakatuig akong pagkabalo pero kining balay mga pinangayo ko ni dili pa kay ni dugay mga napulo pa kani katuig pero pinangayo ni tanan So mga daot na nay. So mga daot ako ring unsa imong masulti nga nga tagaan man kagiyero nay, mapulihan na gyud ang imong balay. Salamat kayo sa imo sir kahulog ka sa langit sa amo mapulihan na gyud ning amo akong balay maarang-arang na ni og mapuy-an ko na gyud. Sige Akong nay. iampo sa Ginoo nga unta siya ang mugiyag mag-ubang perminti kanimi na unta So ipadala. na kay anak ang nanay, Ha? na kay anak. Na ano sila pangabuhian. So si Na nanay. ako eskwela isa, mo nang galisod kay ko kay na ako eskwela graduating Sige o nay, college. salamat pud kayo nay. Merry Christmas. Salamat sad kaayo hinaut untang Ginoo nga mag-uban kaninyo aron daghan pagid mapanabangan ninyo parehas sa ako.